Kasi akala ko ayaw niya na kami pagsamahin ni Eliza. Is that right? Come on, Sophia. Don't play hard to get. Lola, hindi ako nagpapahabol. It was made clear to me na ayaw na sa akin ng mga tao dito. Kaya pumayag akong umalis. Don't make this hard for everyone. Dad, I just wanna feel welcome. You know, it would be nice kung si Eliza mismo ang magsasabi sa akin na gusto niya akong manatili sa kumpanya nito. Sophia! So what will it be? Eliza, gusto mo ba ako dito o ayaw? Kasi kung ayaw mo ako dito, I'll take my business elsewhere. Gusto kita dito. Ask me nicely. Please, Sophia. Gusto kita dito. Kailangan ka namin. Okay. Madali naman akong kausap eh. Alang-alang kay Eliza. I'll say. Damn it, Nair. That shouldn't have happened. I didn't know what else to do, Ma. Kung hindi ko ibabalik si Sofia, mawawala naman yung multi-million deal natin. Eh di mawala na kung mawala. Come on, Ma. That's a big loss for our company. Ano ba kayo? I don't like what just happened. Hindi tayo dapat nagpapamanipula sa mga kliyente natin. They just can't dictate on us. Ay, nako. Talagang pinaghandaan ni Sofia ang lahat, no? Nung pinatawag siya ni Mr. Cheng, nako, nandun na. Nakahanap na naman ng mga kapitan to si Sofia. Alam mo, kahit sino talaga papatulan nun para lang makaangat. Sinasabi ko sa'yo, Eliza, mahihirapan kang maungusan yung babaeng yun. Ay, nako. Kilala ko si Sofia. Hindi basta-basta sumusuko yun. Nung nagbitaw ng salita si Mr. Chang that the deal is over, Lola and Dad had no choice. They had to get me back. I wish I was there, Sofia. I wish nakita ko ang mukha ni Hener at ng buwisit mong lola nung nangyari yun. Wala naman akong magagawa rin. Tama naman si Mr. Chen eh. He has a point. Magaling talaga si Sofia. Kanya may tiwala siya sa bata. Ma, let's face it. Sofia has always excelled in the corporate setting.